May kakayahan ang tao na mabuksan ng tinatawag na third eye para makakita ng mga nilalang na nasa ibang mundo, gaya ng mga multo. Pero ang kakaiba rito, pati pala mga sikat na personalidad ay hindi nakakatakas dito. Sino nga ba sila at ano ang kanilang mga kwento? Yan ang aalamin natin sa episode for today, pero bago ang lahat, paki-like muna ng video na ito at mag-subscribe sa mga bago nating katakips. Pindutin na rin ang notification bell para manatiling updated sa aming mga misteryoso at kakaibang kwento. Dito lamang sa Takip Silim True Mystery Stories. Si Keanu Reeves, ang sikat na si John Wick at batikang aktor na bumida na sa mga pelikula at serye gaya ng The Matrix ay kilala nating lahat dahil sa kanyang angking galing sa pag-arte, lalo na sa mga eksenang maaksyon. Pero sa kwentong ito, bibida siya bilang kanyang sarili na tunay na nakaranas ng isang hindi niya malilimutang katatakutan noong siya ay bata pa. Ikinwento niya ito sa buong mundo sa Ask Me Anything sa Reddit at pati na rin sa palabas ng Jimmy Kimmel Live interview. Naranasan niya raw ito noong kalilipat lamang nila sa bahay sa New York pagkagaling sa Sydney, Australia. Ang totoo kasi niyan ay kahit na isang Canadian si Reeves, ang kanyang pagkabata ay nabuo sa Australia na para sa kanya ay isa na rin sa kanyang mga tahanan. Dito niya kasi naranasan ang kultura ng Australia, ngunit kailangan din nilang lumipat na sa Amerika. Doon sa New York, kasama niya ang kanyang buong pamilya pati ang yaya na si Renata. Dahil kakalipat pa lamang, marami pang mga gamit sa bahay na nanggaling sa dati nilang tinitirhan. Tansya ni Keanu ay nasa 6 o 7 years old pa lamang siya noon, pero kahit na ganun, malinaw pa rin sa kanyang isip ang mga nangyari. Paanong hindi? Iyon ang unang pagkakataon na alam niyang totoong multo ang lumaro sa kanya at ng kasama niyang yaya. Noong mga oras na yun, tulog ang kanyang kapatid na babae kaya ang kalaro niya ay si Renata. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakita niya ang isang nakalutang na jacket na pumasok sa kanilang pintuan. At dahil mas nanaig ang kanyang murang isipan, inisip niya na astig ito dahil akala niya ay lumulutang na mag-isa ang jacket na yun. Pero nang tumingin siya sa kanyang yaya, doon na pagtanto ni Reeves, naligaw na kaluluwa ang may gawa noon dahil bakas sa mukha ni Renata ang matinding pagkagulat at takot. Doon na rin natakot si Keanu at marahil ay naging traumatic na rin niyang experience dahil nga sa naranasan niya ito ay noong siya ay bata pa lamang. Noon pa man uso na talaga ang mga kaluluwa sa mga bahay na nililipatan o yung walang tumira ng matagal. Sabi kasi ng mga eksperto, mas gusto raw ito ng mga kaluluwang ligaw at malamang sa malamang ay ito ang nakita ni Keanu. Mas malakas rin kasi ang third eye ng mga bata kaya siguro siya ang pinuntirya nitong paglaruan. Ngayon, kinikwento ni Reeves bilang kanyang pinaka-nakakatakot na ghost experience dahil nga sigurado siyang multo ang may kagagawan ng kanyang nakita. Buti na lamang at hindi niya nakita ang hitsura noon dahil mas katakot-takot yun sa musmus kung iisipin. At kahit na may kaunting trauma at takot pa rin ang aktor, marami na rin siyang ginawang pelikulang may genre na katatakutan gaya ng Constantine at the Neon Demon. Kayo ba mga katakips? Alam kong may tunay na kayong experience sa multo kaya ikwento nyo na yan at kahit hindi na Halloween. Alam naman nating naririyan sila at may mga taong ang nakakausap pa ito. Ito ang mga taong may pinag-aralan talaga sa ganyang bagay. Pero alam nyo ba na maging ang isang hamak na sikat na singer at aktres ay may kakayahan rin na makipag-usap sa ganitong mga nilalang. Siya ay si Vanessa Hudgens na kagaya ni Keanu Reeves ay may karanasan rin sa mga multo. Ang misteryo dito
ay kung paano kaya nagagawa ni Vanessa ang makipag-usap sa mga ganitong nilalang. Sa mga hindi nakakaalam, si Vanessa Hudgens ay sikat na Hollywood celebrity na naging kilala dahil sa pagiging cast ng The High School Musical. Alam ko rin narinig niyo na ang boses niya o napanood siyang kumanta sa mga ilang palabas. Pero sa kanyang pag-guest sa The Kelly Clarkson Show, doon niya ikinuwento na hindi lamang pag-awit at pag-arte ang kanyang mga talento. Kaya rin daw niyang makakita at makipag-usap sa mga kaluluwang ligaw. Nagsimula ang lahat noong siya ay nasa 8 taong gulang pa lamang habang naglalaro noon ng laroang bibe na may hinihila sa likod para maglakad. Nasa kusina daw nila ito noon at hindi niya pinapansin habang siya ay kumakain. Noong si Vanessa ay paalis na ng kusina, sumunod raw ito sa kanya kahit na hindi niya naman hinila ang nagpapalakad dito. Kahit na may dalang takot, pagkamangha rin ang nadama ni Hudgens dahil nagtataka siya kung paanong nakalakad yun kahit wala siyang ginagawa. At hindi lang yan, dahil noong may katandaan na siya taong 2011 habang nagsushooting sa North Carolina, partikular daw sa North Wilmington na pinaniniwalaan din bilang isa sa pinakamatanda at pinakanakakatakot na lugar sa North America, may tinirhan kasi silang bahay doon para malapit sa lugar na pinagsushootingan. Ayon kay Vanessa, may isang gabi raw na nakarinig siya ng mga yabag ng paa, pero hindi niya alam kung saan ito nanggagaling. Pinagtuunan niya ito ng pansin at umabot sa puntong sinusundan niya ang tunog sa loob ng 10 minuto. Pero umalis rin siya dahil iba ang kanyang pakiramdam dito. At bago sila tuluyang umalis sa bahay na iyon, alam ni Vanessa na nakatira talaga ang multo roon at sinabi pa niyang isa raw itong babae na naghihintay ng kanyang asawang namatay dahil sa gyera. Ibang klase talaga ang kakayahan ni Vanessa na hindi mo aakalahin dahil mas kilala siya sa pag-arte at pagkanta. May pagkakataon pang ang sinara niya ang kanyang third eye at pinigilan ang sarili na makihalubilo sa mundo ng kaluluwa at ibang nilalang dahil nga sa nakakatakot ito. Pero mas naniniwala si Vanessa na regalo ito sa kanya na may kapal, kaya natutunan siyang mahalin ito. Ang totoo niyan, sumasabak siya sa mga paranormal investigations at sa una niyang pagkakataon, ay doon niya nadiskubre ang spirit box na kalaunan ay naging paborito niyang gamit sa pakikipag-usap sa multo. Nakakapag-scan kasi ang instrumento na ito ng mga radio frequencies, dahilan para makausap nila ang espiritu na hindi nakikita ng lahat. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa industriya ay nananatili rin daw ang kanyang hilig sa mundo ng mga ligaw na kaluluwa. Para kay Vanessa, kaakibat na ito ng kanyang buhay na kailanman ay hindi niya maaalis. Ang hinala niya noon, nasa pamilya talaga nila yon at mas umigting pa ito noong siya ay bigla na lang naging usisera sa mga bagay na may kinalaman sa witch o kung sa Tagalog ay pangkukulam. Sa Instagram, nakikita si Hudgens na nagpo-post ng tungkol sa mahika, witch at ilan pang investigasyon ng mga kaluluwa. Nalaman niya rin ito sa kanyang makeup artist na mula rin daw sa hanay ng mga mangkukulam at nagkikwento ito sa kanya tungkol sa mga bagay na hindi niya pa alam tungkol dito, pati na rin ang pagiging mangkukulam ni Vanessa. Sa totoo lang, mayroong ginawa si Vanessa ng documentary na pinamagatang Dead Hot at kasama niya rin dito ang musician na best friend na si Gigi McGree. Doon ay nagtungo sila mula sa California papuntang Salem, Massachusetts para sa isang amateur ghost hunt. Dito ay makikita rin kung gaano talaga gusto ni Vanessa ang mundo na malayo sa High School Musical dahil nga ito ay mundo ng kababalaghan. Sa dokumentaryong ito, mas lumawak pa ang kaalaman ni Vanessa dahil nga halatang halata
na matanong siya pagdating sa mga ganitong bagay. Ang pakay naman ni McGree ay makausap ang kanyang lola na namayapa na. Tuwang-tuwa rin naman ang mga staff na kasama nila, lalo na nga ang spiritual consultant na si Leslie Garvin, dahil daw ramdam niya na hindi biro at hindi peke ang nararamdaman ng dalawang magkaibigan. Malinaw raw na nais nilang gamitin ang kanilang kakayahan na may kinalaman sa mga kaluluwa. Sinabi rin naman ni Vanessa Hudgens na ang ginawa niyang documentary ay para rin hikayatin ang ibang tao na maniwala sa multo, dahil tunay daw talaga ito. Ayon sa kanya, kahit na magkakaiba raw tayo ng lipunang kinalakihan, huwag raw husgahan ang mga taong malapit sa mga bagay tungkol sa kaluluwa, dahil ito raw ay isang paniniwala. Irespeto na lamang ang paniniwala ng iba dahil wala namang masama sa kanilang ginagawa. Kayo ba? Sangayon ba kayo sa sinasabi ni Vanessa na tunay nga ang mga ligaw na kaluluwa? At uulitin ko, may karanasan ba kayo ng kagaya ni Vanessa at Keanu Reeves? I-comment nyo na yan mga katakips, at tiyak na babasahin ko yan dahil maging ako, naniniwala rin sa mga multo. Pero iiwan ko na muna kayo dahil parang kakaibahang nararamdaman ko ngayon. Parang may nakayakap sa akin. Baka sa inyo rin. Pero lamang mga katakips. Abangan nyo ang iba pang exciting episodes dito lamang yan sa Takip Silim True Mystery Stories.